Hello guys! Welcome to Ayan Talks. And ang topic ko naman ngayon is about ninongs and ninangs. Dahil nga malapit na yung Pasko, so alam ko marami nang namoroblema, lalo na yung mga maraming inaanak. At syempre meron na rin silang mga anak at ang daming gastusan kapag Pasko. Which is, meron na nga akong pinost dito na parang short video about Christmas. Kasi diba, before, nung kabataan ko, 1990s naman ako, pag sumasapit na yung Burr months, ang dami ng Christmas lights. And nakaka-excite na, lalo na pag kumakanta na si Jose Marichan sa radyo, sa TV, tapos nag-uumpisa na yung mga tao or yung mga malls magpalit ng kanilang team. Alam mo yung bilang bata at nakasanayan yung masayang Pasko. Iba yung pakiramdam, lalo na ito yung station ID ng ABS-CBN, iba talaga yung impact noon, yung the way na gumawa sila. As in, na ano yung parang kahit nasa bus ka, parang yun yung gusto mong pakinggan during Burr months, lalo na pag November, December na, kasi mo lalo na, ayan na, ito yung pinakamasayang buwan, or ito yung pinakamasayang mga araw para sa buong taon na, alam mo yung family gathering, kainan, marami kang matatanggap na regalo, lalo na sa mga bata. But in this generation, lately, yung Pasko ay naging malungkot na, which is yun din yung mga nabasa ko sa comments, no? May isa doon na, alam mo yung sama ng loob niya na sana wag na lang daw magkaroon ng Pasko, itigil na lang yung ganyan, parang ganon. Kasi nagiging obligasyon siya, nagiging gastos sa hirap ng buhay. Lalo na kapag nag-start na yung Burr months, syempre mga Christmas parties, mga office parties, lahat ng pagkain na panghanda ay tumataas ang presyo. Minsan nagdodoble, minsan ang laki ng patong. And we can't control kasi in demand. And lagi nangyayari, mas malala lang ngayon due to inflations din kasi at mga abusive seller and reseller. So yun na nga. Kaya yung mga ninong sa ninangs dyan, I understand. Why? Kasi marami din akong kaibigan na nakakausap ko or mga taong naririnig pag nasa malls or nag-grocery na, ako, ito na naman to, ganyan-ganyan. Ang dami mong inaanak kasi, ganyan-ganyan. Kailangan bigyan or kaya, naku, kailangan natin mag-budget for handa kasi nga, doon daw magpapasko sa atin si ganito. Puro complaints na, 'di ba? So, understandable sa hirap ng buhay ngayon. Kaya nga, ito, ino-open up ko siya kasi hindi pa rin siya natatapos yung toxic culture natin sa pagkuha ng ninong at ninangs. Bakit nga ba tayo kumukuha nun? Una kasi kailangan siya, required siya talaga sa simbahan kapag nagpabinyag ka. Bakit? Hindi naman kasi natin hawak yung buhay natin, di ba? So, at least we have someone na bine-bless or in a blessings na, alam mo yun, someone na can trust, siguro parang ganon, mapagkakatiwalaan natin para sa mga anak natin. 'Di ba? At alam natin na nandyan para sa anak natin kahit hindi nila kadugo. Kasi sabi nga dun sa seminar nung pinag-anuhan ko sa anak ko sabi, hindi naman required na kailangan kadugo or kamag-anak, 'di ba? So dapat ang pinipili natin is someone or mga tao na malalapit sa atin at alam nating totoo sa atin, mga tunay nating kaibigan, 'di ba? At mahal na mahal tayo. Nag-uumpisa yun sa atin, 'di ba? Both parties, ikaw at yung kaibigan na pinili mo is may tiwala at matibay na pundasyon ng pagkakaibigan, no, which is maipapasa niya sa anak mo. Pag mahal ka kasi ng kaibigan mo, 'di ba? At concern siya sa'yo, pati yung anak mo, tuturing niya na rin na anak. At ganong klase dapat yung mga ninongs at ninangs na nakukuha natin. But, in the other side, yung iba talaga, sorry, huwag kayong magalit but let's face the reality. Kumukuha tayo ng ninongs at ninangs, it's because of the gifts. For Christmas matter, 'di ba? Pupunta mga ngaroling, mamamasko. Kasi nga, yun yung kaligayahan ng bata But please, let's all understand na minsan yung mga taong kinukuha natin can't provide yearly. Kasi meron din silang mga financially problems at other obligations. So kung magbibigay sila, thank you. Kung hindi, huwag tayo mag-expect para hindi rin tayo nasasaktan. At lagi rin nating ipaunawa sa mga bata, lalo na sa generation ngayon na ang ninong at ninangs ay second parents nyo yan. So if ever you have problems na hindi nyo kayang i-open up sa parents nyo, you can go to your ninangs and ninongs kasi yun ang obligations nila. Second parents sila to understand, give comfort and support, hindi pagbibigay ng pera, aginaldo, or mga gifts or bagay, 'di ba, na nire-request ng mga bata. Kasi hindi natin alam, 'di ba, kung kaya ba, tapos magkakasamaan ng loob. So sana lang naman, advice ko lang, sana matigil na yung ganitong klaseng culture natin kasi it's toxic at nakakalungkot siya talaga para dun sa mga nahihirapan.